ka na sa magulo. Alright mga kapatid, ito po ang pinakaswabing 2 oras sa Himpapawid. Ito po ang Chillax Radio. Sabado ng gabi, wala po kayong dapat intindihin kundi ang maging payapa at magpalamig dahil bagamat hindi pa po dinideklara ng Pag-asa ng opisyal na simula ng tag-init, sa Chillax Radio, lagi pong malamig. Yeah. Ako po si Lord De Vera, kasama po natin si DJJ. Buwan po ng Marso, ngayon po ay ika-21 gabi ng ikatlong buwan ng taon. Pinagdiriwang pa rin po natin ang pandaigdigang buwan ng kababaihan. Hello po sa lahat po ng mga chicks. Mga chicks yan, ha? Wala po sa mga kapatid ninyo na babata, sa mga asawa ninyo, girlfriends ninyo, at maging sa mga lola po ninyo. Alright. Ito po ang Chillax Radio. Live na live po kami dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ako po ang lingkod na si Lord De Vera. Kasama po natin si DJJ. At DJJ. Ikaw ang pakilala sa ating espesyal na panauhin sa gabing ito. Espesyal na panauhin sa mga nakikinig ngayon. Alam mo, di ko maano na. Ngayon lang natin. Ano ba natin siya ipapakilala? Ay, nako, napaka-multi-talented nito mga kapatid. Gusto ko sabing singer-songwriter. De mga kapatid, siya po ang vokalista ng bandang Pedicab. Yan. At bukod sa Pedicab, ang dami niya rin pong tinutugtog ang mga banda. Kasama po dyan ang bandang Tarsus. Yan. Tarsus po ang Seals and Croft ng musikang Pilipino, mga kapatid. Ang alias po ay Egg Boy. Tama. At sa mga medyo may edad po dyan at nakaka-attend ng mga tugtugan noon, siya rin po ang isa sa mga vokalista, no? Ng bandang, isa sa mga paborito ko po noon, mga kapatid, Monster Bot. Yeah. Mga tol, palakpakan po natin si Ginoong Diego Mapa. Gabi. Salamat sa pag-imbita niya sa akin dito. Okay. Diego, Sabado ng gabi, normally, ano bang ginagawa pag Sabado ng gabi? Usually, tumutugtog. Tumutugtog? Kung hindi, minom lang. Umiinom sa bahay. Sa mga kaibigan. Sa bahay, Sa bahay dapat. Sa bahay. Bakit sa bahay, Diego? Mga tol, hindi lang sa pag ang tikas nitong kaibigan natin ay hindi pang radyo, sabihin natin. Pang telebisyon. Oo. Di ba sa gandang lalaki ng kaibigan natin, dapat gabi-gabi dapat kinakaladkad to ng mga kababaihan. Baka kaya palagi siya nasa bahay. Ay, si Mrs. ay magaling, ha? Bakit naman bahay, Mr. Mapa? Yung masap sa bahay, nandun yung sounds ko, nandun yung kagaya ninyo, mahilig din lang ako sa plaka, so sa bahay lang ako nagsa-sound trip. Pero kung may gig, syempre yun na yung gimmick ko. So, kaya minsan nag-DJ, doon na yung gimmick ko. Ayun. Pero minsan pag every week may gig, at minsan walang Saturday na gig, enjoy ko na lang sa bahay. Sa bahay na lang, ano? Bawi. Pag nagkakaedad ka talagang minsan may quality bahay, time. no? Hindi kasi minsan pag nasa labas ka rin, makakilala ka ng taong hindi mo naman gusto at kailangan mong makinig ng musikang hindi mo naman talaga ikinaliligaya. Yan. Tama. Diego, ilang taon ka na nagsimula kang tumugtog? Yan. Wow, okay. Tumugtog ng gitara. First time ko, actually, 11 years old ako. 11 years pero old? hindi gigging sa bahay lang to. Bahay lang. Na-pick up ko yung gitara 11 years old. Natuto ko natin sa airpod ko. So, and then, mga Beatles, GNR, yung mga trip ko nun. Guns N' Roses. Oo, mismo. Tapos,
nagkaroon ako ng taste. So, Ayan, pag-usapan natin yung taste. Kasi yung mga binanggit mo, yan yung parang mga nasa hangin. Gateway yan. Ang mga nasa hangin noon yan pagbukas mo ng radyo. Mga binanggit mo noon, yan yung mga masasagap mo lang, no? Masasagap mo lang siya. Sino ang nag-introduce sa'yo ng, sabihin natin, kakaibang uri ng musika? Yan. Mga, sabihin natin yung mga hindi pinapatugtog. Mga hindi sa mga stasyon sa radyo. Kasi yung parents ko talaga, yung collection nila, yung cassette collection nila, tsaka mga plaka nila, yung una kong na-browse through talaga. Ganon. Tapos yung utol ko, syempre, siya yung hindi pa siya artista, sorry. Utol ko, si Joe Mapa. Ayun. Siya nagpakilala din sa akin ng GNR. Si Joe Mapa. Siya, nung ano pa siya, nung tambay pa siya, yung bad rap, GNR, new wave yan. Syempre, sa kanya kanutunan. Pero yung mga una ko napahinggan, yung mga Astrid Gilberto, ganyan, sa Airmat ko, Beatles, syempre Stones, Zombies, Kings, yung mga, syempre, mga flower-head people din sila. Mga hippie sila. Hendrix, basta mga ganun. Doon ko sa kanila natutunan yan. So, Beach Boys, tapos, nasa RJ. Binanggit mo yung mga ganyan, hindi ba weird na nakikinig ka sa musika ng mga magulang mo, pero sa immediate vicinity mo, sa mga tropa mo, sa kanila hindi naman, nagigas ba nila yung mga, pinapaiga mo, ganyan, mga luma yan Pero hindi pa namin pinag-uusapan nun Parang, hindi naman lumalabas nun na, alam ba ito? Pasensya, alam ba ito? 11 years old ako nung time na yun, Hindi mo lalabas na parang maglalaro kami ng GI. Nag-GI Joe pa ako ng 11. Pwede pa ako kaya magpapatentero ako. Hindi ko naman kinakwento na yung may Astrid Gilberto sa bahay. Weird yun, Jeko, kasi diba? Beatles, Beatles, kasi pag sa bahay, normally, ang natural course of things ay nagre-rebelde ka sa mga panlasa ng mga magulang mo. Pero bakit hindi ka naging ganun? Siguro wala pang internet din na yung pang rebelding nasa utol ko na, yung bad rap, isa pa yan. Yung parang unang stage ng pagre-rebelde ng music na parang tinatago ng utol ko. Bad rap, parang Iwan Sampusi, mga ganyan. Ganon. Yung mga yun, natatakot kami doon dati na paninig sa parents ko. So, yun na yung or even Depeche Mode, yung mga, di ba, may mga sort of anti-Christ sila. Mga blasphemous may mismo, yun, takot na paninig sa parents ko. So, yun yung pinaka parang rebelding music na Actually, nung Nirvana na, yan na yung pinaka naalala ko, nabili ko yung Nirvana in utero kasama ng AirPods ko In utero pa talaga, no? Hindi pa Nevermind. Nilibre niya ako. Natural, wala pang pera nun. So, pinabili ko sa AirPod ko. Tapos, nasasakyan ng tatay mo yung Nirvana? Well, open-minded naman siya. Pinlay ko sa Tapos, nung dumaan yung Rate Me, ayun, parang grabe yan. Rate Me yan. So, yun lang. Parang hindi naman sinabi na huwag mo na pakinggan yan. Ay mga kapatid, sa mga kabubukas lang po ng radyo, kasama po natin yan, ating panauhin ng bokalista po at isa po sa mga songwriters ng bandang Pedicab. Ano bang pangalan sa bandang Pedicab? Dangerous Pedicab Band. Ika nga ng kanilang synthesista na si Direct R.A. Rivera. Alam mo ba, Jeko, dinig na dinig tayo sa halos buong archipelago ng Pilipinas, mga kapatid. Mula sa Novaliches hanggang sa Project 2, hanggang sa Teachers Village, hanggang dyan po sa Project 3 at sa Tagaytay, sa Lapu Martin Novicio, siyempre. Hindi natin dapat kalimutan batiin yung mga yan. Hanggang sa Mendez, Cavite, hello si Omar. Hanggang sa Bacolod, hello si Omar sa Pues. At sa mga suki po natin, hindi nawawala na nakatutok sa atin lagi. Si Mong ng Subic, si Aldo Gardose, si Professor Miro Abala, si Arces Jola, si Jack Bedillo.
Si Jack Medillo. Ito, na-meet ko to sa Sadio. Ganon, si Jack Medillo, ha? Si Hendrik Oliva. Hello sa'yo, Hendrik, ha? So far yun lang. 10 lang nakikinig sa podcast. No? Pero kung makabot po sa Cebu, hello po sa inyo sa Cebu. At dyan po sa Cagayan de Oro City, sa General Santos, sa Davao. Yan, mga kapatid, ha? Ang mga mapa ba, Mr. Diego, mga tagasan ba ang mga mapa? Wow, hindi ko alam. Alam ko mga taga-Antipolo kayo, pero iba may probinsya. Wait, sandali. May yung mapa kasi galing yan ng Iloilo kung hindi ko nagkakamali. Pero pwedeng mali yun. Pero dalawang mapa clan yung mayaman tsaka yung hindi mayaman. So nandun kami sa hindi mayaman. Pero Pinong de Vera dati, pero taga-Ayala Alabang. Aba. Sigurado akong hindi namin kamag-anak yon. Pero nung nakita ko yung mga ilong at yung mga noo nila, sabi ko, medyo may lukso ng dugo itong pagkikita natin ito. Ayan. So, ibig sabihin, wala kang mga magsa-summer na, Diego? Okay. Ibig sabihin, wala kayong mga pinagbabakasyon ng mga probinsya. Pinupuntahan, di ba? Usually, ganun. Wala. Antipolo ko Antipolo, probinsya na. Uy, kwento mo sa amin, Diego, ano yung pakiramdam ng isang tao na lumaki sa Antipolo? Yan. Okay. Magandang tanong yan. Yung Antipolo, nung lumaki na, probinsya talaga siya. So, hindi ako makalabas. Teka, anong taon yan? Anong taon yung... 1980. 1980, Antipolo. Utol ko, 76. So... hindi. Pero yung parents ko, mga 1980 nandun na sila. So, kumbaga, sanggol ka pa, nandun ka na, Antipolo. Nandun, pinanganak ako. Nirush ako sa tricycle. Sa clinic. Kasi doon ako pinanganak dun sa clinic? Romuque. Sa Antipolo rin? Sa Antipolo rin. Antipolo. Actually, wala akong masyadong magagawa doon, kundi nung lumabas doon yung Paddy's Point, yun na yung pinaka parang ultimate gimmick. Talaga? Pero bago ng Paddy's Point, may Eagle's Nest. Eagle's Nest? Eagle's Nest. Pero yun yung nauna dun sa spot na yun, sa overlooking. Siyempre, may Taktak Falls. Yung layo na nun. Pero sa loob yun, malapit yan sa amin Ang Taktak? Ang Taktak, Nakapunta ka naman sa bahay nila, Mr. Mapa? Hindi ba? So, talo pa kita. Yung, parang private village yung kanila. Malalaking bahay, no? Pero makikita mo yung kurbadang mga daan. Alam mong wala kang sa patag talaga. Kurbada at bangin yung gilid. Papayat ka talaga, kaya sexy itong kaibigan natin. Talagang, hindi, alam mo naman, taga doon ka Oo, pero doon ako sa ilalim Sa ilalim. Tsaka yung mga inaabangan mo doon, yung mga Holy Week, yung mga sinakulo. Ganon. Tsaka yung na-trauma ako doon. Alila ka, diba? Mismo. Kasi to, paglabas mo ng village sila, Diego, nabanggit ko nga, talagang, mukha talaga, exclusive village talaga siya. Paglabas mo ng village, maraming, mga talaga, mga puno na, ganyan. May lugar na nini-imagine ko, pagdating ng gabi, naku, paano kaya ito pag sa gabi? Kung lalabas ka, gigimik ka, kung time yun, maglalakad ka palabas. Tapos sa tricycle, jeep, gano'n palabas ng ating. Hanggang ngayon. Kung wala akong auto, So, gano'n talaga. Nung mag-Monster Bot ako, 1997, papuntang Merix, i-jeep ko yung wala doon, hanggang Espanya. Alam namin yung pakiramdam. Wala akong kasama. Kaya pala itong... With amp kasi. With amp. Kaya pala itong kaibigan natin si DJJ, nung napunta rin ako sa bahay nila sa may volleyball, kaya pala, pagdating ng mga ganitong tugtugan, ganun na lang ang hindi naman sigurado yung J, yung TF. Kasi pag 10 banda kayo, mag-aati-ati kayo sa 300 pesos na nakalap sa pintuan, nagdadalawang isip yung kaibigan natin. Kasi nga naman, mahirap nga yung Sunday Grab. Sunday. Oo, yung
yung mga ganyan. Pero sa tingin mo, may effect. Ano yung naging epekto nun, Diego, sa proseso mo ng paglikha ng mga kuha ng mga bagay? Siyempre, natural, pwede mo express yung sarili mo doon. Kahit mag-ingay ka doon, nag-jamming na kami dati kasi, basta lumipat na yung jammingan namin doon sa bahay namin. Okay. Pagka nag-chip in kami, yung drum set ng drummer namin nandun na. So, kahit hapon kami mag-ingay doon na sobrang todo, wala naman nagreklamo. Hindi naman kami umabot ng gabi, gano'n. Ang mga kabanda mo ba, Diego, mga taga-Antipolo? Lahat sila. Okay. So, requirement. pero yung kalahati nun taga-Kainta, so malapit pa rin. So, yung Monster Bot, ibig sabihin mga Antipolo. Okay. Yung Monster Bot, yung singer namin, tsaka yung keyboardista namin dati, since kinder, sila, classmate ko sila. Ganun kami ka-solid, actually. Okay. Ang kolehiyo mo ay sa, Diyos ko, napakalayo. DLSU. Napakalayo ng eskwela na De La Salle University. Galing ako, mula doon, hindi ako nag-dorm. Araw-araw. Hindi ka nga nag-dorm, diba? Ilang oras ang biyahe mo ng Diego? 2 hours din yun. Oh, wow. 2 hours din. So, ilang oras yung pagitan mo bago ka umalis ng bahay? Anong panahon na yun? Hindi, kunyari, 7 yung class. 7 a.m. 5 a.m. ako alis. 5 a.m. Diyos na makapagin. 5 a.m. Hindi naman mahirap umanap ng masasakyan. Well, swerte ako yung airpod ko, Makati na nagtatrabaho. May auto yung airpod ko, sumasabay ako. Pero minsan, syempre... Bababa ka sa Makati. Pero minsan, may times na hindi ako makakasabay. So, yun na. FX na hanggang Makati. Tapos bus. Ang ina ni Diego ay isang tanyag na editor sa dyaryo. Matindi yan. Wala pa nagbagit yun dati pa. Yes, tama. Si Miss Tess. Si Miss Tess. Malapit yan, mga kapatid. Alam mo, may isang awitin ang bandang Pedicab. Na ako'y tuwang-tuwa kasi ang setting sa loob ng FX. Ayan, tama. Sa FX. Okay. Sa FX. Okay, himayin natin yung awitin na yun. Tama. Pakinggan muna natin. Ito sila, Shadow. Ayan mga kapatid sa FX. Okay. Ano ba ang kwento nun? Hindi ba? Parang, okay, meron tayong marami na mga awitin. Kunyari, Juan de la Cruz wrote songs about the jeepney. No? Okay. Yung great part of Pinoy rock ay may mga awitin na devoted sa jeepney, no? Jeepney rock ng Anak Bayan. Beep Beep ng Juan de la Cruz. Marami pang iba. Ang Pedicab lang yata, maganda daw yan. Mapa, ang una yatang gumawa ng awitin ng setting ay sulog ng FX. Okay. Bilang isang kontemporaneyong o modernong mode of public transportation, ano ba yung mga insights mo sa FX, Jigs? Kasi, una-una yung kwento ng FX, yun yung time na nagko-commute ako mula Antipolo hanggang Taft, everyday. So, anong time din na yun, nasa college pa yata ako ng Pedicab, tsaka nagka-FX nung demo ko pa lang. Pedicab na nag-aaral ka pa nun? Hindi, nagawa ko yung kanta nung nasa college. Lumang. Then after na binigay ko sa Pedicab. Actually, bibigay ko dapat sa Cambio yun. Parang sequel yan to Divisoria. Kasama rin po si Diego sa isang supergroup na nagngangalang Cambio. Kasama niya po doon ang mga dating miyembro na kung ano ng mga sikat na banda. And you might have heard of one of them, Eraserheads. Okay. Yun. So yung sa kanta, yung experiences ko sa FX, yung mga common experiences ko, yung mga pag may na-meet ka na may kasabay ka sa likod o katabi na hindi at random lang na kaibigan mo pala. Tapos yung hindi mo makausap kasi either nakalimutan mo yung pangalan niya. Okay. O kaya matagal mo hindi nakita. Tapos forced ka na kausapin siya all the way.
Hanggang Antipolo. Kasi katabi yung mo eh. layout ng FX, kasi normally aircon yung mga yan, di ba? Oo, tama. Mas intimate yung setting. Yeah. Inabot ko pa, actually hindi na ako kolehiyo nun, pero nagtatrabaho na ako sa dyaryo. Nung unang na-introduce yung mga FX, at nakita ko yung pag-shift nga ng worldview yun eh. Kasi ilang oras ng buhay mo, kung araw-araw mo gagawin, Sa traffic, di ba? sa traffic. Sa jeep, may option ka pa na kahit kaharap mo, ay huwag ko usapin. Yeah. Di ba? Pero sa FX, parang awkward na hindi mo pansinin yun. At saka naalala ko noon, kahit yung harap, may katabi ka. Oo. Oo, tama. So, matsambahan mo na namumukhaan mo, makilala mo, wala kang choice. Pero hindi, mas gusto rin kung sumakay ng jeep kesa sa FX. Pero kung ganun kahaba yung biyahe mo, di ba? Aircon kasi ang labanan dyan. Ilang baba yung gagawin mo, di ba? At ngayon, may bago na siyang pangalan, di ba? UV Express. Talaga. So, UV Express na Pero siya. van na to. May van, may mukhang FX din, mga ganyan, mga aba-abaan sa, di ba? Pero, parang, mababago yung kultura pagdating sa ganun eh. No? Lalo na ngayon, UV Express na nga, may Wi-Fi connection pa or may 3G connection pa yun. Matindi, talaga. So mas lalo nung feeling ko magkatabi kayo pero isolated ka pa rin doon sa katabi mo. Ewan ko ano bang pananaw mo dyan, Mr. Mapa? Doon sa may wifi. may wifi? Hindi, ewan ko. Balik tayo. Balik tayo. Nung ginagawa mo yung kanta, Hindi, yun yung common na things na nangyari na parang pwedeng ma-hate ko. Pwede rin yung, kunyari, yung nagbayad ka ng mas mataas sa jeep, pero mainit yung aircon, yung mga ganyan, di ba? sa alala mo magkano yung 25. 25, to malaki 50. na yun. Ako, Valley Golf to Kmart pa. Kmart pa yun. Wala Or- Kmart yun. 20 lang. Paiba-iba yung presyo, di ba? Minsan, kapon 25, tapos 30 yung sisigil sa'yo. May panahon pa noon, hindi pa regulated ang FX eh. Diba? Kaya nag-iba-iba. Pagdating sa sounds sa loob ng FX, Mr. Mapa, kasi alam naman natin na diba, dinig na dinig mo lagi, napaka liit lang ng spasyo. Ang liit lang ng spasyo sa FX at minsan wala kang choice pag kung ano yung musika na pinili ng chopper, Yun na. Yun yung papakinggan mo. diba? May mga punto ba rin na yung mga pasero, inabot ko na nakikialam sa ano sa pinapatugtog sa loob ng FX? Hindi naman. Parang pinapahina. Parang gano'n. Kung sobrang lakas. Wala pa naman ang experience na yun. Parang pakipalit naman yung sounds. Wala pa naman gano'n. Pero alam mo, may legendary na jeep dati. Sabi yung biyahe Antipolo. Pakubaw, di ba? Anong pangalan nun? Ito yung Baluga. Baluga? 2000. Kaya, 2000. meron kaming track na yun. Ginawa niya rin ng kanta. Dahil yun yung parang, kunyari kung estudyante ka, ako kahit na maluwag, hinihintay ko yun eh. Bakit may nintay yung jeep ng Baluga? Dahil lahat Mabilis, mabilis, lahat ng estudyante nandun, malamang kakilala mo yung mga kasakay mo kasi nandun lang din ako sa area, di ba? Yung sounds, yun ang hindi ko maalala kung ano yung mga pinapatugtog. Okay, may ganyan din kami sa Rotang Project 23. Tapos papunta siyang Mabini. Kasi nag-high school ako nung sa Letran. Isang oras sa biyahe yun. Ang pangalan ng jeep ay, believe it or not, Short Time. Short time. Short Time. At laging short time kasi, feeling ko may kaya yung may-ari. Hindi siya yung tipong tumatambay sa isang jeepney stop at nag-aantay para punuin. Yeah. Suplado siya, in fact. Short time. Kumbaga, sibat ka agad, gano'n. Mabilis siya. At mabilis siya magpatakbo. At ang sound siya lagi ay new wave. New wave. Kung hindi new wave records sa cassette, NE107. So kung sino man po ang chopper ng Short Time, hello po sa inyo, Manong. At tuwang-tuwa po ako sa inyo. Sa putong ito, mga kapatid, kararating lang po ng ating pinagpipitagang direktor ng
napaka-controversial, mga kapatid. Controversial ba? Na pelikula. Isa sa mga pelikula ng Sinag Maynila, mga kapatid, na mapapanood po ninyo sa selected SM theaters, mga kapatid. Ito po, the late Jim Liviran. Palakpakan po natin. Sorry, sakay sa mga Ayos lang, Jim. Sana po, napanood po ninyo nung mga araw po ng 18 to 24 hanggang 18 to Martes. 24 pa. Hanggang Martes pa yan, ha? Okay, Direct Jim, congratulations sa pelikula mo. At Salamat. Tama, congrats. congrats. Ninja Party pala, mga kapatid. Ang pelikulang Ninja Party. Masarap ang pinag-uusapan ninyo mga taxi, mga ano ba, music ba yun o sasakyan? Music Halo-halo. and Students. public utility vehicles. Oo nga pala, Jim, si Diego. Ayan. Yeah, oo. Diego, Idol. Star to. So, Yeah. sa amin, sa Santa Cruz, Novaliches, di ba? Tsaka kahit dito, Cubao, Marikina, isa tawag, di ba, yung mga patok. Patok. Ganon din yun. Bakit patok? Basta patok yan, parang ganon. Ibig sabihin, mabilis yan, maganda music niyan, komportable dyan. Lalo na nung panahon ko, 8-track pa yun. Ay, 8-track, ano? Yun yung mga may urig na tinatawag nating Twitter, na iba ang spelling. Oo. Yung Twitter nasa ibabaw nung side mirror. Ipaliwanag mo sa mga mangmang na bata ngayon kung ano ang Twitter. Buksan ninyo ang inyong speaker, makakakita kayo ng dalawa ron, di ba? Oo. Yung nasa taas, Twitter yun. Oo. Yung Twitter ang nagbibigay ng mga high frequency. high frequency. Yes. Yung mga kalansing. Yan, ha? Ang spelling ng Twitter nun ay Twitter. Oo. Hindi Twitter. Ngayon, panahon ng boombox kaya, di ba, bassy ang sound ngayon, di ba? Oo. So, palakasan ng LFE ngayon, di ba? At napapansin ko, ang mga jeepney na magandang sound system, normally, maayos ang jeep. Alam mong nililinisan. Hindi tinutulugan ng mga kung sino-sino may anghit, di ba? O walang, normally, Para si Diego ba, nagji-jeep ba to? Hindi ako makapaniwala. Hindi na usapan namin. Hindi ba, anak ng Diyos to? Polo hanggang Lasal. Patok ang tawag doon. Ano kayo Nung panahon ng 8-track, may hihirit pa dyan eh. Wala bang nail yan. May punto pa ang di ba? Ang east ganon. At saka nung panahon na yun, talagang dinadamitan yung jeep. Oo. Art, yung jeepney art, di ba? Lalo na nung nauso yung spray art, di ba? Nauso Kailan na lang yun? Airbrush, mga ganun. yung ini-airbrush na, hindi, heavy metal. 80s pa yun. Pero yung Umisa kinokopya pa sa heavy metal magazine. alam mo yung bilib na bilib ako, yung sticker. Yung patong-patong na sticker na inuukit, di ba? Ang lupit nun. Hindi yun, oo. Ang lupit nun. Wala nang ganun ngayon, Wala nang... Wala parang na masyado. Jolux na yung mga jeep, Sa Lahat, totoo lang, lahat na, naka-airbrush na eh. Oo. Tapos, eto, Sticker meron pa. Baka. Hindi, pero itong kaibahan ngayon Hindi ko maintindihan kung bakit Siguro, lumaki lang talaga ako, Nakayuko na ako sa loob ng jeep. Nakagano na ako. Ayan, maraming ganyan. Hindi ko na naalala, bakit parang lumiit yata yung mga jeep? O lumaki. Pati yung mga tricycle na yan, nakala ko naman Naiinis ako dyan, yung mga gawang Nueva Ecija na tricycle na kala mo unahan mo lahat ng Pilipino. Bad trip yun, tol. Kala mo, pang karera palagi eh. Nakasakay ako sa isa, sabi ko sa driver, pare, ilahin mo nga palabas. Hindi ako makalabas Lagi pala. Tapos nakayuko ka na, pag dinaan pa sa hubs, umpog ka, di ba? Oo. Tsaka puso yung may salamin, di ba? Sa Ngayon, taas, may sa taas, oo. Hindi pa ayun lang ganun, May salamin sa Oy, taas. teka, pinag-uusapan natin tricycle, di ba? Gusto ko rin maglabas ng sama ng loob dyan sa visit ng mga tricycle sa Project 2. Sa Quirino Toda, Hindi po nakakabuti sa posture ng mga matatanda Yung ang mga tricycle ninyo. Alam mo na bakit ganun ang construction nun? Saan yun Nueva Ecija. Pinagkakarera pa. Kaya mababa. Para mabawasan yung drug. Oo. Naman. Eh, sa mga probinsya, 5 o 6 ang kasya. Oo naman. Hindi kasi iba yung concern nila. Dito,
Ang tricycle, ginawang sports car. Yan. Oo, di ba? So, Fast and the Furious yung peg nila doon eh. oo. Tangin mo. Tanggapin nyo ng tricycle. Tanggapin nyo ng tricycle. Huwag, hindi na yun na Porsche, no? Tricycle yan. Yan. Yan ang source ng livelihood din nyo. So, Hindi, dapat, ako nakatayo sa yung sa may Cubao pagbaba man ng MRT, di ba? Katayo ako doon dahil yung namin, yung barangay namin, di ba? Sir, sakay na. Blip mo na lang to, Sabi ko, yun, di ako kasya dyan. ay, totoo yan. Ultimate tatay. Napapagano sila sa akin dahil inaantay ko talaga yung mataas dahil Totoo yan, oo. naman, di ba? Totoo, tatay ko maangal eh. Kasi hindi lang sa mahirap lumabas. Marami pong mangyayari sa'yo. Naumpog ka. Ay, mauumpog ka, Diyos ko. Magagalit tatay, bro. Oo. Tatay, lalo na tatay ko. Eh. Alam mo yung hinahanap ko? Ano yan, Alam mo yung hinahanap ko yung pwede ka pang umupo doon sa gilid, di ba? Merong... Oo. Naalala mo yun, kasi bata. Hindi. Yung meron talagang Para silang compartment, di ba? Tapos may upuan. Ibig sabihin, tatlo noon. Tatlo yung sa loob. tricycle. Ngayon, hindi na pwede yung ganun. Baka At saka may mga tricycle pa magaganda ang sound system, no? Totoo yan. Pag sumisigaw ka ng para, hindi nila maririnig. Tapos- Kailangan papaluin mo yung driver. Oo. Kasi may miss ko, yung ilalagay mo yung bayad mo doon sa harap. Diba? Parang may ano yun eh. May parang compartment na maliit na ihuhulog mo yung bayad mo doon. Bago yun, hindi ko. Pag ginawa sa pasa yun, wala, mananakaw yung bayad. Mga ganyan, di ba? Feeling ko kasi, nagulat din ako kasi mura ang tricycle sa project to. Pagdating ko sa ibang lugar, may mga concern sa special. Ayan. Oo. Sa project to kasi, laging special ang mga biyahe. Oh, so magkano? Pagdating namin sa mga Manila, anong special? Pag special, mag-isa ka lang pala. Oo. Sa Maynila, parang 4 kayo sa isang biyahe, 5 Ako naman, tas ganun kaliit yung tricycle nila. Hindi pa ganun kalit noon. Feeling ko pinaliit yun para mas marami silang biyahe. DJJ, mga 10 taon nang hindi nag-tricycle si Oo nga. Professor Loader. No? O hindi, nag-tricycle ako. Pero hindi ko alam na si Jay Gumapay, di ba? Cheers, Rock and cheers. roll. Ay, Nag-cheers, di ba? Oy, kaugnay po niyan mga tol sa mga kabubukas lang po ng radyo, ito po ang Chillax Radio. Special po natin panuuin. The Man from Antipolo, ang vocalista po ng bandang Pedicab at bandang Tarsus, mga kapatid, si Jay Gumapa. Nagbabalik po mga kapatid ang pinakabanayad, pinakamalamig, pinakamalambot. Nabanggit ko ba yung pinakamalamig na 2 oras? Pinakamalamig na 2 oras po sa Himpapawid. Ito po ang Chillax Radio dito po sa Radyo 5, 92.3 News FM. Mga kapatid, ito po ang Chillax Radio. Ako po si Lord De Vera, yung lingkod. Kasama po natin si DJJ. Direct Jim. at the man from Antipolo. Mga kapatid. Diego Mapa. Oh. Bakit Diego pinangalan sa'yo? Anong kwento dyan? Sumuko ka na. Jay ko. Wala naman ang kwento. Wala kwento. parang Diego Rosano ako eh. Yung Rosano? dapat. Actually, sorry, inaabangan nila na babae ako lalabas eh. So, okay, pareho tayo. Rose dapat ako. Pero ginawa ko Rosano. Yung utol mo si Jao, ano tunay na pangalan nun? Jose Vicente yun eh. Jose Vicente. Sa lolo ko yun. At yung anak mo, mga kapatid, sorry po kayo ang gwapo natin bisita ay Amana, At ang pangalan ng anak, unang-unang niyang anak ay Vito. Vito Mapa. Vito, di ba? V Mapa. Kaparating na sa V Mapa Station. Lolo ko rin yun, yung judge, V Mapa. Talaga? Oo, yung judge. Okay. Yan ang V Mapa. Great-grandfather. Ikaw ba hindi ka naingganyong pumasok sa mundo ng aliwan na yan? Anong aliwan mo? Parang mamasahe siya, gano'n. Artista? May naisip ko, nakaprove yan. Yung kagad yung naisip ko, no? Hindi ka ba nag-on TV, audition? Hindi, yung utol ko, nung kalakasan niya, syempre marami na, yung manager ng utol ko, parang, mag-audition ka na, ganyan. So, nag-audition din ako na mga ilang beses. Trying to break in like Okay. my brother. Pero, hindi ako natanggap eh. So, lahat So, yun na. Hindi ka natanggap. Paano mo na-discover yung talent mo for music? Well, mahilig naman ako sa music
ever since ever since 11 nga, kinukwento ko sa kanila. So, Late ka kasi. Sorry. Sorry. Yun, tinuloy ko lang. Actually, yun lang yung ginawa ko. Ginawa ko lang yung... Ang tatay niya, isa sa mga nanood ng Beatles sa Pilipinas. Talaga? Sir Libiran. Beatles sa Pilipinas. Oo, tumugtog sila dito noong 60s. Ngayon, One Direction ulit, no? Ay, Diyos ko, ngayon, sa gabing ito, mga kapatid, ilang libong bata po ang nagtitilian ngayon, ha? Pero, ito yung narinig ko, tama ba? Meron silang drug test bago... Hindi, may isang grupo na sinasabi... Ano yung marijuana band? Ano yun? Band. Pero feeling ko lang kinalaman sa marijuana yon. Parang band yan na may kinalaman sa lahat ng mga artists na foreign, na parang mga equity yan equity bond yung mga yan wala yan walang ginawa sa marijuana. Mahirap po magsalita. Naranasan na po natin ang makuyog. Kita mo? Kailangan talaga kinukuyog yung mga kritik natututong bumalang. Hindi, wala pa akong direction sinabi sa One Direction. Kabiro mo lang yun. Mga kapatid, ito po ang ano natin, kasabihan. Magbiro ko na sa lasing, huwag lang sa fans ng One Direction. At daang libo yan. At ngayon lang po, mga kapatid, ako po ay lumaki sa hardcore punk death metal. Pero ni minsan sa buong buhay ko, wala ho akong binantaan na bubuhusan ko ng asido sa mukha yung taong yon. Talaga? Oo, ito ang mga fans talaga ng One Direction. Ibang klase talaga sila. Ako may binabantaan ngayon. So, okay lang. Pero hindi asido, grabe yun. Grabe yun. Alam namin kung saan ka nagsisigarilyo sa umaga sa labas ng TV5. Ganon? Bubuhusan ako na. Ang tindi na mga yan, tol. Iba. No? Magandang pag-usapan. Ano bang insight mo dyan, Mr. Mapa? Bakit ba ang tawag nila sa sarili nila ay fandom? No? At ngayon, may dalawang nagtitrend sa internet. Ito nga, na galit na galit ng mga batang to kasi parang nagbayad yata ang mga promoters ng One Direction ng 400,000 pesos parang equity bond. At ang hashtag, parang mukhang pera daw ang gobyerno ng Pilipinas. Talaga? At before that, the week before that, Diyos ko, parang nag-trend ang stop the drug test, gano'n, or no to drug testing. Kasi may isang nagpo-propose, isang grupo lang na nagpo-propose magkaroon ng drug test bago mag-perform. Gano'n. Di ba? Ay, marami hindi makakapag-perform niya. At nung binubuli ako, mga kapatid, nakikita ko po, sinecheck ko yung mga accounts nila. Puro mga litrato po ng mga miyembro ng One Direction. Pero paminsan-minsan may mga lumulusot na mga litrato na nagsiselfie at makikita niyo po kasing edad po ng mga anak ninyo, mga pamangkin ninyo. Ang Diyos ko, mga 12 years old, 11 years old, babantaan ka na, bubuhusan ka ng asido sa mukha. Ganon sila. Grabe. Diba? Ano ang meron sa mga group, sa bandang yan? Kung bakit gano'n na ang viciousness. At tanong, nakarinig ka na ba ng kanta nila? O ano? Meron. Wala pa ka narinig. Example, yung that's what makes you beautiful. Mismo. Tama. Nga naman, kung ako ay isang insecure na bata, teenager, kasi lyrics kasi nun, pumasok ka sa kwarto, walang pumapansin sa'yo, feeling mo parang awkward mo. Pero para sa akin, ang ganda-ganda mo. Kung ako ay isang 12-year-old na hormonal, at sabihan ako ng mga gwapong lalaki na, hindi maganda ka. Nga naman, siyempre, yung reaction ko. Wala ka nga naman. Alam ni Joe. Ang tanong, Hindi ko alam. kung noong mga panahon na mga Boyzone, Westlife, Backstreet Boys. Menudo. Bakit ang panahon ng Menudo? Baliw lahat ng mga babae nun. Hindi naman ganun, hindi man sila ganun ka-vicious. Ano ang meron sa social media that turned them into all these savage monsters na ganyan sila mag-react.
lumagpas na tayo doon sa, sa era ng freedom of expression. So yung expression nila ngayon is a statement of parang of their identities. Yun na yung I guess for several months, ako yung kalaban nila noon for a time. Parang, several months. Yo, Grabe months yun. Oh. For several months, hindi ako check ng Twitter kasi alam ko, lahat ng pinakamasasakit na bagay na nadinig na pwede mong sabihin tungkol sa akin, ilong ko, bigote ko, yung noo ko, sinabi na lahat. Grabe. As in, napigilan lang tayo dahil yung kumpanyang ito ay magsusponsor pala ng One Direction. Pero gusto mong sumagot, no? Gusto ko sumagot. At in fact, nag-enjoy ako nun kasi parang isa sa mga evil ko pa nun sinabi ko yun na yung Chickser ay ang One Direction ng Pilipinas. Lalong nagkagulo lahat yun. Chickser. Talaga? Oh. Ang ating boss, no? Sa aking pagkilos sa News 5, never akong tinawagan o kinausap para pigilan na kung sino man tirahin, kung sino politiko, walang ganyan. Pero just this once ay inupuan ako at kinausap. Matindi. Katangyarihan. Grabe. Sabihin na yung essay mo na ilalabas sa spot.ph, sana ay wag mo lang ilabas. Ang matindi. Pero yung essay na ng isang anthropological study. Pero sabi, basta ako lang ilabas yan. Hello po sa inyo, Sir Patrick. Yun lang. Mga big corporations, politikos, mga warlords, walang ganong mga abiso, walang ganong diskusyon. Dito lang sa One Direction. Yan. Oy, Mr. Mapa, ikaw, ilang taon na yung mga anak mo? At ano yung mga pinapakinggan nila? Yan. 9 and 6 yung mana ko. Yung 9-year-old na yan, sabay nakikinig ng One Kasi wala pa silang preference kung ano lang yung nasa TV, YouTube, ganyan. Pero natural, pop. Pop pa rin. Pero yung daughter ko, yung 6-year-old, si Estera, Michael Jackson. Parang ano yan. Kumbaga, panahon natin nun, Frank Sinatra yan. Pwede. Yeah. Si Vito, may mga Tom Jones. minsan. Yung mga Tom Jones? not unusual. Yan. Talaga? Ganyan. So actually, pagka mayroon siyang nagugustuhan ganyan na pinapadownload niya, gano'n na yan. Sorry, pinapadownload niya. Eh, dina-download ko na yung mga trip ko rin for him. So kanya, Tom Jones, okay yan. Parang gano'n. Yung other stuff, yung mga pop stuff, sino na bahala mag-stream. Pero yung 9-year-old mo, okay, bukod sa malamang lalakihan, wala siyang concept na ang album ay binibili pala. Tama ba? Okay, tama. Okay. Actually, wala. Talaga. Okay. So, yan hindi, kasi una anak ko si Jared, di ba? Na hindi ako kinakausap ngayon. Nako. Sinabi sa akin, may bagong album sa Eminem. Sabi ko, download mo na lang, pwede mo na i-download. Meron na ako, sabi niya. Meron ka na pala, ba't bibili ka? Because I have to buy it. Yeah. Talaga? Di ba? Natuwa ako dahil, Tama. di ba? Bakit daw? Ha? Bakit daw? I owe it to the artist, sabi niya. Hindi okay yun. Galing yung ganyan. Pero siyempre dahil mga kaklase ng mga may pera rin. Hindi mas listening habit ng 9-year-old, kunyari yung anak mo, Jago. Malamang, ang listening habit nila ay dictated ng computer. No, mismo. Totoo. Ako listening habit ko, dictated ng Spotify. So, Okay. Pero magsi-50 ka na, kaya hindi ba? personal ka na masyado. Tol, nasa universe pa ako ng mga, alam mo naman yun. Oo naman. Nasa zeitgeist ka naman lagi. Hindi, ng universe ako ng age group. Yeah. Not age appropriate, pero age group na yun. Kita mo naman. Oo nga naman. Ayan, mga kapatid. Uy, singit lang po natin hanggang March 24 ay maaari pong mapanood ang pelikula ng ating kaibigan, si Direk Jim Libira, na pinamagatang Ninja
party, ha? Yep, tungkol to sa na-discover namin na subculture ng ilang mga teenagers natin gumagawa ng ganitong exploration, grabing exploration. Grabing exploration. Alam mo, dati pa may nagkwento sa... Yun na nga. Tapos, kinonfirm nung mga kamag-anak ko na doktor na Nako. totoo pa lang gano'n. So, mga 12 years old, 13 years old, nabubuntis. Tapos, sabi nga nila, siyempre kukunin ng yung doktor yung sinong father, gano'n. Hindi ko po alam dahil naka-blindfold ako. Akala ko dahil patalikod. Ayan. Pwede rin, pero gano'n di ba? Ano kaya iniisip ng mga ninja noon? Yung mga practitioners ng ninjitsu sa Japan noon nang pinapractice ng ancient form of martial arts. Hindi, sabagay, yung... Di ba, wide nga yung ibig sabihin ng ninja di ba? Una, stealthy ka, di ba? Stealthy ka, amaga ka alis ng party. Ninja ka. O may pinuslit ka na something. Ninja ka ito, matitinding mga ninja. Noon pa lang kasi, yung ninjitsu was parang forbidden form of martial art. Kasi sila yung nag-employ ng mga dirty tricks, tactics Sila yung mga... Kung ang judo ay may grace, ay may poetry. O ang jiu-jitsu, ganun din. Ganun, di ba? Ang ninjitsu ay the most convenient possible technique na mapapatay or with treachery. Destabilize with treachery. Ganun, di ba? So, ngayon, it took on another meaning. Itong ninja party. Okay. At nasa internet, Direct Jim, anong mga insights, mga realizations mo nung pinalabas at bukod sa opinion ng ilang mga kritiko, yung mga ano yung mga reaction na nakuha mo na hindi mo inasahan? Hindi, una, inaasahan ko na sasabihin nila madilim, ganon, dahil projectionist ng SM medyo problema, di ba? So, aside from all those technical, lahat ng tao ini-expect kagad yung sex part. Tapos they are treated to parang yung story ng bonding ng mga babae. Na yun yung actually gist ng story, parang tayo mga lalaki na hindi natin alam, sabi nga troglodyte ako pagdating sa ganun. Ano yung hidden world ng mga babae pag sila magkakasama, paano sila mag-usap, paano sila how do they measure up yung mga boys nila, etc. etc. Yun yung buong story actually. These little girls na eventually gumawa ng mga adult things. Ikaw, Mr. Mapa, kasi sa grupo nga to, ikaw lang ang may anak na babae. Okay. Ikaw ba ngayon pa lang may mga pangamba ka na sa mga mundo na, alam mo yun, na doon mamumulat yung daughter mo? Syempre, inisip ko yun, pero hindi ko problema. Ganon. Pag dumating na 6 years old, mabilis na yan. Pero iba rin yung mga pinapanood din nila sa YouTube. Iba rin yung... Ang mga anak mo ba ay may full access sa internet? Oo, sa bahay? Meron. So, as in, YouTube lang sila, ganun. Okay. TV ako na kung ano yung pinapanood nila. Tutulungan ko pa sila hanapin. Ano so far yung mga nakikita mo mga pinapanood? Okay, sa daughter mo. Mga kid stuff din. Kid stuff din. Halos toys, music, sabihin na mga Disney, ganun. Wala pa naman crossover ng mga yung Google ba na-discover na yung Google? At ang kapangyarihan hindi pa siya nag-google. Anong year, ilang taon? 6 years old. Ako natakot ako sa yung search bar ng Google. Kasi kahit anong lahat ng itanong lahat ng nandun sasagutin niya lahat. Kung sabagay sa akin, lalaki naman yun sa akin, kaya na diretso ko siya na ganito yung di ba? Nasabi ko ng diretso. Pero totoo yung sinabi ni Maffesoli ngayon, na lahat ng mga kabataan, yung bagong generation, may second life. Ito yung life na hindi natin alam as parents. Yun yung isa pang na-discover ko dito sa Ninja Party, na yun nga yung kino-convey. They will never tell their parents ito. So nagkaroon ako ng barkad si Epoy Poderanan sa ABS-CBN,
naggalit yung anak niya. She was like 10 years old. Dahil lang, na-discover niya yung Wattpad diary. Nakuha mo? Ito yung Wattpad culture na meron sa Second Life na actually proud siya na galing ng essay ng anak ko. Parang ganun di ba? Pero na-offend yung anak dahil secret life niya yun Not supposed to intrude. Kaya yun yung kahit doon sa pelikula ka makikita mo na ginawa na nila yung karumal-dumal na grabe na ginawa nila. Tapos kinabukasan, so what happened anak? Well, we had the retreat and we prayed and everything's okay, Dad. Ganon, di ba? Blatant yung lies and So, hindi sana nananakot ako, pero ihanda natin ang sarili natin as parents, magiging parents. Ito si Diego na parent na eventually magdi-drift away may sariling isip talaga yan. Kahit anong gawin mo. At ang nagpapalaki sa kanila yung society nila, yung milyon nila, hindi na tayo. Hindi na tayo. Kaagaw na ng education natin, mga pangaral natin yung TV. Ngayon yung internet, yung YouTube. Totoo yun. Kaugnay yan. Kasi nung 80s, merong grupo, Parents Music Resource for PMRC. Ito yung mga kumukontra sa naglabas sila ng libro na mga demonic music, mga ganyan. Wala na. Tapos, in fact, maraming mga heavy metal bands noon na dinedemanda kasi may mga bata na nagpapakamatay kasi parang, kunyari, suicidal tendencies, mga ganyan. Ganyan lyrics ng Slayer. Hindi ko makalimutan sinabi nung isang vocalista ng isang hardcore na banda na isa rin sa mga tinatarget doon. Ang sabi niya, kung ang isang album, kung isang banda ay may mas malakas pang impluwensya sa anak mo kesa sa'yo, anong klaseng magulang ka? Iyan ba ay isang valid na argument? Okay. Sa ngayon, hindi mo na makokontrol dahil more and more gadgets are taking over, sila nagpapalaki sa mga bata. You know that, di ba? Tama. Tablet, smartphone, mag-aang sa bata ngayon and yung content dyan, hindi mo na makokontrol. The only thing you can do is open up the mind and then firm up yung values. Hindi. Ako, as a parent, diba? Pero pinapabayaan ko lang sila, explore lang nila yung sarili nila kung ano yung gusto nilang trip, di ba? Kahit pop pa yan, kahit hindi ko trip yung music mga nila. sounds, di ba? Parang kailangan nila danan yan di ba? Parang sila na makakalaman kung ano. Mamaya madidevelop naman nila yun, di ba? Feeling mo ba, pag mas tinatry mo, attempt mo yung kinokontrol yung ginagawa, yung pinapakinggan nila, parang hindi siya truthful Parang kanyari, finid ko yung mga mga trip ko. Parang medyo baduy Parang dapat nila explore nila sarili nila. Later on na lang nila malalaman na ako na yung cool sa kanila. Parang gano'n. Yeah. Kung paano yung, kung paano yung parents ko sa akin, gano'n lang. Parang kung tinanong na lang nila ako kung sino si Michael Jackson, o di yan na, feed ko na sa kanila. Diba? Parang gano'n. Parang actually today, parang discover niya may James Brown akong CD. Nagustuhan niya? Na yung babae, yung may gusto kay Michael Jackson. So sabi ko sa kanya na ito yung pinapakinggan ni Michael Jackson. Ito yung ginagawa niya na moves. So curious na siya kay James Brown. So yun na yung role ko doon. Okay, mas okay itong James Brown, diba? Parang Tsaka naging role ko sa anak ko yung nakuha ko kay Dong Abay ito yung sinabi niya ambient music, yung ambient sound na hindi mo alam, ini-educate ka ng ambient sound mo, di ba? So nung maliit pa siya, dala ko siya sa mga reggae summit and ganoon, di ba? So hanggang nung 6 years old siya, nag-request sa akin, bili raw kami ng Buju Banton. Di ba, gano'n di ba? Tapos, ngayon, nagda-drums siya Okay, ang take ko dyan, okay siya hanggang ganyan. Ang nakakatakot yung aabot siya sa stage na hindi na siya sasalita sa'yo. Ano ang hilig mo? Anong yung nakaganon na siya. Yun yung nakakatakot na face dahil totally hindi mo na alam yung ginagawa niya. Of course, I'm sure okay naman yung ginagawa niya. Pero you as a parent, parang am I missing out on something? Yun yung feeling di ba? So,
parang ganun din sa pag hindi na dadating yung point na hindi na magsasalita yan sa'yo. You have to find out. Tapos layers na yan. Paano mo maalaman sa... Tama. Ayan mga kapatid, napakabigat ng usapin natin ha. Hindi ako nasisilang sa... Teka. Ano yan ha? Concern niya ng mga taxi drivers. Mga taxi drivers. Apat na taxi na yata sinakyan ko kanina. Yan yung pinag-uusapan namin, paano magpalaki ng anak. Yan, ganyan. Concern nila yan, di ba? At sigurado tayo, sa lahat po na nag-take ng public transportation, at sa lahat na nabubuhay sa Pilipinas, imposibleng hindi po nadinig ng anak ninyo ang air supply. Yeah. Okay mga kapatid, nagbabalik pa rin po ang pinakasabay 2 oras sa air. Ito pong Chillax Radio. Sa sinamang palad, ang ating special na panauwi na si Diego Mapa ay kailangan pong magpaalam. Dahil meron pa siyang tugtog. Hindi tutugtog yun, lalaba lang yun eh. Oo. Alright mga kapatid. Hoy, DJ J, kasama pa rin po natin sa Chillax Radio at si Direct Jim Lidiran na ang pelikulang Ninja Party ay mapapanood pa rin po sa ilang piling mga sinihan ng SM Mall. Sana hindi pa sold out dahil Kami ganun ha? May ganun? latest may mga SM na sold out na siya. Sold out. Matindi talaga yung kaibigan natin, tol. Lak na. Wala na ito. Yun. Teka muna. Kayo ba yung mga nakakain ng masarap itong linggon to? Ako galing mo Davao. Ha? Last week. At medyo hindi ako nakasample ng balbakwa. DJ. Sayang. Pero dito ko nagulat. Teka, sa Iloilo ba merong balbakwa? Wala. Sa Davao, ang daming balbakwahan, Jay. Halos bawat kanto may balbakwa. Pero hindi ka nakakain doon. Hindi kasi puro puro tuna kami. Kaya pagdating ko dito Maynila, ang unang kong hinanap, Baboy. burger. So, mag-burger. Ako naman wala naman akong nakaing espesyal, pero meron lang ako na experience. Ewan ko. Special na experience. Bagay. Hindi. Galing akong Mindoro, tapos para may sinetap na boodle fight. Boodle fight. Okay. Ito pala ano pala to medyo special yung experience. Na ngayon ko lang ulit naranasan na kumain Nakakamay. gamit yung kamay mo. Na nasa dahon ng saging yun. Yan, oo, na pare-pareho kayo ng... Yun, pare-pareho kayo. Kailangan, ewan ko, para sa akin, lalagyan ko ng division. Hindi, gano'n naman talaga boodle fight. Kasi, ayaw mo naman nakunin yung pagkain ng katabi mo. Ayan, oo. Oo. Problema lang ako dahil doon sa sabaw ng sinigang. Problema nga Ayan, yan. oo, dahil kailangan ko yung dahon medyo iakyat, di ba? Pero para sa akin, nakakagana ang boodle fight. Sobra. Di ba? At ang matinong boodle fight ay kung sino man naghahain nun, dapat finely chopped na yung mga ulam-ulam. Ayan, oo, nakapwesto ng maayos talaga lahat. Oh. At tingin ko may dating pa rin yung Yan. yung dahon ng saging. Matindi ang dahon ng saging. Ilang masasabi ko. Meron siyang, meron siyang sinasuggest sa utak mo na Masarap yung pagkain, di ba? Oo. Alam mo, wala akong experience ng boodle fight na yan. Mga tropa ko sa project ko noon, nag-boodle fight kami nung bumiyay kami Batangas. Ang ulam lang namin ay sardinas. Sarap nun. Pero maraming kanin. Pero for some reason, yun yata yung pinakamasarap na sardinas Diba? na natikman ko sa buong buhay ko. Hindi ba dahil hinuhulma mo? Di ba eh? Kailangan dyan yung madikit na kanin. Oo. Yung pinaka-importante yun eh. Oh, at may technique sa pagkakamay. Yan. Huhulma mo sa kamay mo at ang gagawin mo, okay, marami nagkakamali dyan eh. Yung mga hindi marunong magkamay, parang ginagawa nilang kutsara yung kamay nila. Hindi meron ganun? Tututok mo lang yung kamay sa bunganga mo. Ang pantutulak mo ay ang iyong hinlalaki. Yan, oo. Yan. Pupush mo lang yan. Hindi pag ginulma mo pa nga, malagip yung kanin. Pag ginulma mo, gagano'n, ipapap mo na lang sa Parang bibig. balls na lang yan. Ganun. Yan.
Ano ba? Sa Davao, kami ay nagpunta sa Samal Island. Ha? Kasama ang ating kaibigang profesor ng Surigao na bumayaya ng 11 hours para lang makarating ng Davao. Hindi talaga. Si Professor Vincent Eviota. Okay. Tumawid kami mula Nag-perform kayo? Ha? Nag-perform kayo? Hindi, wala kaming ganong kalaking budget. Okay. Dollars ang bayad sa Pearl Farm. Samal Island ay 5 minutes from the city, no? Pagdating namin sa Samal, hanap ng mga resort na maaari namin tambayan kasi lahat na napuntahan namin noong una, sobrang daming tao. Ano ginawa namin? Nag-hire kami ng tricycle, dali mo kami sa walang tao. Okay. Nakarating kami sa lugar na walang tao. Kasama si Ginoong Jun sa Bayton. Ano nangyari? Hindi kami nag-swimming. Sa sobrang ganda lugar, uminom na lang kami. Yan. Pero maganda yung lugar. Maganda yung lugar. Kung sa mga pagkain, Ha? Masarap. yung tipong hindi mo alam na Ay, wala kaming ganun. wala talaga. Ha? Kasi yung mga resort na punta namin, konti lang Ang menu. swerte mo dahil yung huling punta ko ng Samal, hindi maganda eh. Oh. Oo. Actually, hindi ganun kaganda yung mga... Yung may nag-crash na aeroplano. Oh? Kinover ko yun. Sa tuktok yun ng Samal. Okay. Good Friday yun. Ito, Good Friday. Ito yung Cebu Pacific. Oo. Hindi pa Cagayan de Oro yun? Hindi, meron pang susunod. Pal yun, Pal. Pal. So, ang weird nun dahil siyempre pinatakbo kami, di ba? So, sa airport pa lang, sasakay kami ng PAL dahil may bumagsak na PAL. Tapos, ang binabasa ng lahat yung dyaryo sa bumagsak. Ayan. At sa lahat po, nabibiyahe po mamaya. Ingat lang. Mamayang madaling araw. Hindi, kahit anong ingat din yun. Wala kayo pagagawa. Sabihin mo ngayon. Schedule lang mo yan eh. Di ba? Pagka talagang ganon, kaya dapat relax lang kayo palagi. Kasi nga, ba't kayo sa Davao? Anong meron? Ito ba yung araw ng Davao? Araw ng Davao at pinadala po tayo ng marketing department ng TV5. Hello po dyan sa mga dumalo po sa Happy ka dito sa Daysano Mall. Hello po sa inyo. Nag-host ka doon? Nag-host kayo doon? Maiksi lang. Nag-host lang kami ng isang maiksing game at pinakalala po namin. Hello po sa lahat ng mga mag-iiting na miyembro po ng Juice 5 Davao. Robert, hello sa'yo. Go, hello sa'yo. Mikey, Jem, Miss Rose, hello po sa inyo. Yan. Ikaw ba, DJJ, bukod doon sa... Teka muna. Ayan, hindi. Ikaw ay nag-Mindoro. Mindoro. Para umattend ng festival na pinamagatang Malasimbo. At kumusta? Okay naman siya. Maganda siya. Hindi, Sinong special guest nila? hindi marami kasi maraming foreign artist na nagpunta. Pero At nag-perform kayo? nag-perform kami. Second week to ng festival. But paano na ba ang Malasimbo? 2 weeks na ba? Oo, 2 weeks na. Dati kasi, sa dalawang weekend weekend. lang halos. Oo, dalawang weekends ngayon. At maraming dumalo? Ayun lang, hindi ko na sasabihin. Okay. Pero sobrang ganda nung tinutuloyan namin na parang ayokong sayangin na Manood ka lang ng banda. oo, manonood lang ako. So sumibat kahit kami at napakaganda nun dahil affiliated si Mr. Jaco Mapa kanina dun sa tinuloyan namin. Talaga? Pag sinabi Napakaganda. mo affiliated ay... Affiliated, ang tatay niyang hippie, Oo. best friend yung may-ari na ang sinabi niya sa akin, tumira sila for 3 months doon. Na doon nag-kinder yata si Jao. Oh. So medyo matagal-tagal sila doon. Parang, kumbaga bago sila mag-settle sa Antipolo, yun na yung nangyari. Yeah, Tumira sila doon? tumira sila doon. Malasimbo? 3 months. Hindi Malasimbo. Doon sa lugar na... Mindoro, ganun. DJJ, ang Puerto Galera ba para sa iyo ay overpopulated na or over-touristed na?
Doon sa nakita ko, hindi pa naman. Hindi ba naman? Hindi pa naman. Steady lang. Wala, makakagalaw ka pa naman. Hindi ka tulad ng ibang mga isla. Tulad ng Boracay, di ba? Ito, isa sa mga espesyal na panauhin ng Malasibo ngayon ay ang British artist na si Goldie. Goldie, na hindi ko napanood. Hindi mo napanood. Ito po ang Chillax Radio. Kasama pa rin po si Ginoong Jay Gapasin at ang inyong likod, Lourdes Vera po. Kasama pa si Direct Jim Libira na kasalukuyan pinopromote ang kanyang pelikulang Ninja Party. Hindi lang yung Ninja Party. Manood kayo ng mga pelikula ng Sinag, Maynila. Anong mga napanood mo so far, Direct? Wala pa, bukas pa lang manonood eh. Bambanti, Swap, Balut Country, may nakalimutan ba ako? Invisible. Ayan. Ang gagaling nila. So, wala na ako inaasang, hindi ko alam kung mananalo kami sa, may award. Na may ganun din. Ako, honored ako na makasama itong mga filmmakers na to. Okay, walang plastic doon dahil grabe yung Swap, halimbawa, sinute nila ng one long take. 96 minutes. At pinag-uusapan ng paano mo ginawa yun, ganito, ganun. Sinute yung buong pelikula ng 96 minutes, tapos ikikritik nila. Tapos pag sinabi ng artista, hindi, ganito gagawin ko. Ulitin ulit, 96 minutes. Yan? Galing. Remton Sosola, very good. Invisible na tungkol sa buhay ng mga yung mga bilog sa Japan. Ito yung mga nag-jump na ng kanilang mga visa. So ano yung buhay nila doon? Bilog ang tawag sa kanila eh. Bakit, Jay? May bala ka ba? Pupunta ka ng Japan sa Abril, Oo. Pero sinute nila sa Fukuoka, ang ganda ng mga shots, no? Boy Iniguez ang kanilang DOP. Ayun. Ang Balut Country tungkol sa makikita mo paano ginagawa yung balut dito sa atin. Tapos yung problema sa lupain ano pa ba? Yung Bambanti ay tungkol sa Scarecrow Festival ng ating North Cagayan de Oro, Isabela yata. So, ang gagaling lahat. Sana may time kayo panoorin ito sa mga selected SM, major SM. Yan. Ninja Party rin. Sa mga umaangal na parang, ano bang magandang pelikulang panoorin? Ito. Pero kung sawa na kayo sa 50 Shades of Grey, Insurgent. Sawa na kayo. Lahat ng pelikula ngayon. Insurgent, mga ganyan. Yung mga Supportan nyo naman yung mga Oo. gaya ng pagsuportan sa mga artist na Pilipino. Sana yung mga filmmakers din. Ayan. Gaya ng pagsuporta nyo sa mga The Voice, mga ganyan, di ba? Oo. Kasi, kwento rin natin mga kapatid, di ba? Yan. On that note, maraming salamat po sa pagtutok po ninyo dito po sa Chillax Radio. At batiin lang po natin, Ang ibigin natin si Miss Don Makahilo. Yan. Iloilo. Ng Iloilo. Alright, mga kapatid, yan lang po ang aming Chillax Radio para sa linggong ito. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Pagtambay, salamatan natin ang ating espesyal na panauhin na si Ginoong Diego Mapa. Yes. At ang bandang Tarsus ay mapapagawi sa Japan. Japan ba? Tokyo? Osaka. May isa pong nakikinig sa atin sa Facebook lagi, nang message siya. Si binibining Ging Nempesao. Na lagi nagpapadala ng mga games. Sa Facebook. Ging, sorry hindi talaga nag-games Pero nakikinig siya lagi. Malakas ang At paminsan-minsan kahit dalawin niyo naman ang ating Facebook page, Chillax Radio. Ayan, sinisilip ko yan. Hindi ko maintindihan. Ano ba yan? Hindi, ibuhayin natin yan. Bayan natin dahil meron mga messages doon. Yung mga messages na pagka inano ko, hindi ko na makita. Talaga? Baka hindi ka admin. Anyway, mga kapatid, ayusin po natin yan. Chillax Radio, maraming salamat sa ating lahat, mga kapatid. Direct Jim Liviran, Ninja Party. Check nyo po sa mga websites sa Facebook account ni Direct Jim. Nga pala, babantiin ko ang aking music supervisor. Bar Satellite, di ba? Ang soundtrack namin ay Cinema Explosion. Ganun. Nalapit yan. Okay, maraming salamat sa iyo, DJ J. At Maraming salamat. Lourdes Vera po, mga kapatid, sa 10 nakinig ng programang ito. 12. 12. Mabuhay po ang Chillax Radio.